Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga ka-coffee natin na nakikinig abroad, magandang araw po sa inyo. Lumabas na po ang totoong kulay ni Sara Duterte. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nang una, pabebe pa no? Hindi ako tatakbo sa pagka-presidente. Ngayon, siya ang kaunahan sa mga possible na tatakbo na nag-anunsyo natatakbo na siya. Para saan? Malinaw naman yan Gagamitin niya yung kanyang pagtakbo bilang justification, bilang dahilan sa oras na uusigin na siya sa impeachment trial at sa mga kaso niya sa ombudsman, sasabihin niya political persecution yan. Yan po yung dahilan. Wala namang problema kung tatakbo siya. Wala tayong problema dyan Kahit sino pwedeng tumakbo. Ang problema kapag nanalo yan. Una, paanong tatanggapin mo na may presidente ka na tamad, may presidente ka na hindi nagtatrabaho, may presidente ka na walang plano sa bansa, yung presidente mo nang-aabuso ng kapangyarihan, diba? Kayang pagbantaan ang presidente na ngayon. Ang asawa nito, si First Lady at si Romualdez, kaya niyang pagbantaan. Ano pa yung ordinaryong Pilipino? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Matindi itong si Sara Duterte. Ang aga-aga pa, nangangampanya na. At ginagamit yung resources ng gobyerno, syempre pasahod pa rin siya Yung Office of the Vice President, yung pondo niyan galing pa rin sa gobyerno. So dahil nag-iikot na yan, nangangampanya na yan. Nag-anunsyo na siya mismo Madam, more than 2 years pa, nangangampanya ka na. Nag-iikot ka na gamit ang government resources. Sa abroad, paano yun? Nag-ikot din yan, iba't ibang bansa pinuntahan, nakipag-uusap sa mga Pilipino. Hindi, wala daw gastos ang gobyerno doon. Paano walang gastos? Yung security mo, pasahod ng gobyerno yan. Yung mga staff mo, na naghahanda ng mga papel mo, ng mga speeches mo, pasahod ng gobyerno yan. May gastos ang gobyerno. Nagtitake advantage siya, ginagamit itong resources ng gobyerno para mangampanya na. Huling-huli kayo dyan. Ito yung totoong epal Di ba merong sinampang bill dyan sa Kongreso, itong anti-epal bill? Isa sa example niya, si Sara Duterte. Nakapwesto siya, pinag-iinitan ng government resources para makapangampanya. Nakita na natin yung totoong dahilan. Bakit napakaraming bansa ang pinuntahan? Ayun pala nang uuto ng mga DDS, nangangampanya sa mga DDS. Huling-huli ka, madam. Alam mo, may pagkamakapal ang mukha. Sa totoo lang, no? Saan ka humuhugot ng lakas ng loob? Tingnan mo yung performance mo. Kahit yung kapitbahay nyo kahapon, tinanong ko yung kapitbahay namin, no? DDS. Magbigay ka ng isang programa ni Sara Duterte, walang maibigay. Sa madaling sabi, yung performance ni Sara Duterte, bagsak. Mismong supporters niya, hindi siya kayang ipagtanggol. Sabi nga sa isang post na basa ko, hindi nila kayang i-debunk. Kasi vow letter V yun Hindi nila kayang i-debunk. Kapag sinabi mo na si Sara ay BO, hindi nila kaya i-debunk yan. Kasi alam din nila sa sarili nila. Saan kumukuha ng lakas ng loob yan? Efficiency-wise, wala. Kasi wala namang trabahong ginagawa Performance-wise, wala. Kasi hindi nga nagpe-perform. Tapos tatakbo. Saan kumukuha ng lakas ng loob itong si Inday? She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Kung tutuusin, wala naman talaga Wala naman talagang credentials. Malayong-malayo naman talaga sa tatay niya Diba? Kahit papaano si Digong, aminin man natin sa hindi, may konting skills yan. Kung ikukumpara mo si Sara malayong-malayo, nepo baby ang labas niya dito Talagang ginagamit lamang po yung apelyido ng kanyang pamilya, Duterte, para maabot yung gusto nilang maabot. Pero kung pagsusuriin mo, o kung pagbabatayan mo yung kanilang kakayahan, yung performance, walang-walang sinabi itong si Sara Duterte. Nepo baby ika nga
Saan kukuha ng mga resources yan kung hindi mayaman yung pamilya? Di ba? Pambayad lang kay Kaufman dyan sa International Criminal Court Ito yung literal na Nepo baby. Yung mga nagtitrending online na ginagamit yung yaman na galing sa nakaw ng mga kontraktor, ng mga politiko. Di ba? Nadala lang ng pangalan, ng brand. Pero kung titignan mo mismo yung tao, walang credentials. At ang masaklap, walang plano sa bansa. Di ba? Patakbuhin mo yan, walang plano sa bansa. Saan pupulutin ang Pilipinas? Yung ekonomiya siguradong babagsak. Yung confidence ng investors natin mula sa iba't ibang bansa magdi-diminish. Hindi sila magtitiwala sa gobyerno ng Pilipinas kapag ang presidente si Sara. Kasi nga wala ngang substance Wala ngang laman. Namana lang yung pangalan dahil lang sa tatay. Hindi natin alam yung mga, ewan ko ba, yung ibang mga botante, hindi iboboto ko yan kasi Duterte yan Tingnan niyo yung qualifications ng tao. Tingnan niyo yung credentials ng tao bago nyo iboto. Huwag kayong papabudol dahil isang Duterte yan, na isang Nepo baby, iboboto ninyo. Sino magsasuffer niyan? Ang Pilipinas at ang susunod na henerasyon. Ang ganda na ng simula ni Marcos ititigil pa o matitigil pa o sisirain pa. Yun ang masaklap sisirain pa sa oras na maupo si Sara. Hindi kasi ka-coffee, bukod sa pagiging Duterte, ano yan suportado ng Mindanao yan Solid yung boto ng Mindanao. Oy, hindi kayo nakasisigurado Nagpupunta rin tayo dyan sa Mindanao at marami dyan ayaw din kay Sara. Press release lang nila yan. Ginagamit yung mga trolls, totoo ito Ginagamit nila yung social media para palabasin ni si Sara Duterte malakas. Ginagamit nila yung mga peking survey para palabasin na mataas yung rating ni Sara Duterte. Mga trolls yung mga yan. Yung mga nagpo-post na mataas yung Duterte ganyan, may mga fake news pa, mataas yung ganyang nakuhang rating, maraming mga Pilipino gusto siya, mahal na mahal siya ng mga taga Mindanao, etc. Yung pinapalabas sila online, hindi lahat totoo yan. Karamihan dyan trolls. Diba? Libo-libong like, libo-libong puso, pinupusuan yung mga post. Hindi totoo yan. Kasi pansinin ninyo kung totoo yung mga tao na yan, sa oras na nagrarally sila laban sa presidente kay PBBM, maglalabasan yung mga yan Pero nakakita ka ba ng libo-libo? Millions of views? Millions of reactions? Na lumabas sa totoong buhay? Hindi, kasi mga trolls nga Online lang yan, sa computer lang yan. Hina-highlight nila sa social media na maganda ang rating ni Sara, na si Sara Duterte mahal ng netizens. Gawa-gawa lang po yan ng mga trolls. Huwag kayong maniniwala. Walang solid base. Hindi totoo yung may solid base sila na Mindanao. Hindi. Basag yung Mindanao. Hindi yan makukuha ng solo ni Sara Duterte. Hindi ka-coffee. Ganito yan Kukuha yan ng katandem. Sino naman kaya ang katandem na magpapalakas lalo sa kanya? Kasi malakas na raw mga Duterte. Kukuha ng tandem na magpapalakas lalo sa kanya. Sinong kukunin niya? Si Robin Padilla, si Bato de la Rosa. O sige, tingnan mo yung qualifications ng mga tao na yan. Si Robin Padilla, ilang araw, ilang taon. Ilang taon na yan nandiyan sa Senado. May narinig ka ba na naipasang batas niyan? O baka merong isa o dalawa, hindi lang natin alam, di ba? O may nakita ka bang significant hearing project o ginawa ni Robin Padilla bilang isang senador? Wala. Yes, number 1 senator siya. Siya ang may pinakamataas na boto during the time of Digong senatorial elections, Number 1 senator. Pero maraming natuto. Lesson learned nga si Robin Padilla dahil kay Robin Padilla sa mga sumunod na elections natuto ang tao, wag na tayo mag-elect ng mga celebrities na wala namang alam. Kasi proven and tested kay Robin Padilla. Gagawing tandem daw ni Sara. Kasi willing si Robin nagpa-press con pa nga, willing siya kapag sasabihin daw ni Tatay Digong. Si Bato, magiging tandem. Asan ba si Bato? Si Bato isang co-perpetrators din na may kaso dyan sa International Criminal Court. Uusigin na rin ito. In fact, sabi nila may warrant of arrest na. Kaya nga hindi na nagpapakita. So paano makakatulong sa boto itong si Bato de la Rosa? Mismo siya, pabigat din ito. Nagtatago nga dahil may warrant of arrest Paano makatutulong kay Sara? Si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, bago lang daw siya. Hindi siya magiging katandem. Si Amy Marcos. Paano makatutulong yan? Sirang-sira na rin yan sa mga loyalista. Biruin mo, ipagpalit mo ba naman yung pamilya mo? Diba? Siraan yung kapatid mo na maganda yung ginagawa ng kapatid mo.
gagawan mo ng kasinungalingan, gagawan mo ng fake news para i-please lang itong mga Duterte. Malamang si Amy yan ang kunin na vice presidente ni Sara. Pero sirang-sira na rin niya sa mga loyalista, hindi makatutulong yan. Kasi sabihin nila, kasi, o sige Duterte, malakas na mga Duterte sa Mindanao, yung solid base daw ng Mindanao, hindi totoo yan. Basag na yung Mindanao, I assure you, hindi 100% ng mga taga Mindanao boboto kay Sara Duterte. O sige, kunin niya si Amy Marcos. Kahit si Amy Marcos ang kanyang vice presidente, hindi 100% makukuha niya yung solid north. Yung solid north na yan ang hinahabol nila. Imposible. Maraming galit kay Amy Marcos dahil sa ginawa niya kay PBBM. Siguro may mangilan-ngilan, 5%, maltaas na yung 10% na susuporta sa kanya. Pero hindi kay Sara Duterte. Nagigets yung punto ko ka Coffee. Kahit tandem pa yan, pwede naman hindi mo iboto yung nasa taas eh. Iboto mo lang si Amy Marcos. Diba? Huwag si Sara. Sa madaling sabi, pare-parehas na tagilid itong mga options na posibleng maging vice presidential candidate na magiging katandem ni Sara. Si Bato, si Robin, si Amy Marcos, si Marcoleta. Mga tagilid din na mga yan eh. Kasi tingnan mo yung performance. May nakita ba kayo mga notable performances? Notable accomplishments ng mga ito. Diba? Halos wala ka namang makita. Ano to? Popularity contest? Ang election, unfortunately, no, at some point, tinitingnan nila kung sikat. Pero again, mas matalino na nga ang voters ngayon eh. Dahil natuto na lahat kay Robin Padilla. Hindi ito popularity contest. Tingnan ninyo yung personality. Tingnan ninyo yung kanyang credentials. Tingnan ninyo yung leadership skill ng isang tao. At kung susuriin mo lahat yan kay Sara Duterte, wala kang makikita. So bakit mo siya iboboto? Diba? Bakit mo siya iboboto? O magbubulag-bulagan ka na lang. Hayaan ko na lang yun. Wala naman akong paki dyan eh. Hindi. Kasi future ng Pilipinas ang pinag-uusapan dito. Nakasalalay dito yung kakahinat na rin ng Pilipinas sa loob ng 6 na taon if ever manalo itong si Sara Duterte. Kaya dapat bumoto tayo ng maayos. Iboto natin yung tama. Maraming magagandang options. Tingnan natin yung susuportahan ng ating presidente, ni PBBM, kasi importante yung continuity ng mga programa. Yung mga nasimula ng presidente, ipagpapatuloy. Hindi ititigil. Hindi sisirain. Kasi kung si Sara yung mauupo, sisirain niya yan yung mga ginawa ng presidente. Kasi ayaw niya na magkakaroon ng legacy si PBBM. Sisirain niya yan. Kahit maganda, ititigil niya yan. Kaya iboto natin yung susuportahan ng presidente ni PBBM at yung alam natin na may magandang plano para sa Pilipinas. Hindi yung walang alam, hindi yung walang napatunayan. Diba tamad eh? Wala kang makitang accomplishments eh. Hindi yung kayang pagbantaan na yung presidente, kasi ibig sabihin yan, kung kaya niya pagbantaan ng presidente, yung maliliit na tao, madali na lang para sa kanyang pitikin yan. Kunya-kunyari pa eh, umexit-exit pa siya sa unit team eh. Para may dahilan siya eh. Kesyo galit daw siya sa corruption, etc. Kurap daw si Marcos. Yan ang sinasabi niya, kaya hindi niya na raw kaya yan, kaya umalis na lang siya. Samantalang siya itong kurap. Di ba? Siya itong nagwaldas ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. May mga testimonya tayo mismo na magpapatunay na si Sara Duterte ang nag-utos niyan sa pagwawaldas ng confidential funds. Hindi na liquidate ng maayos. Nandiyadyaan sila Mary Grace Piatos. Paano idadahilan niya na kaya umalis siya sa unit team kesyo hindi niya na matiis ang korupsyon ni PBBM? Eh siya mismong korap eh. Diba, naghanap pa ng dahilan eh para may masisi kay PBBM eh. Simula nang nasilip siya sa kanyang korupsyon, inunahan niya na. Kunyari, galit siya sa korupsyon, eh siya na itong nabulgar eh. Sa kalokohan niya eh, sa corruption issues niya eh. Talaga nga naman oo. Pero tanungin mo ha, sige. Ipaliwanag niya yung pagwawaldas siya ng confidential funds. Hindi magpapaliwanag. Kasi confident siya, may mga tuta siya sa Senado. May mga tuta siya sa House of Representatives. May mga kasabwat siya dyan. Halimbawa sa Senado, o si Chis Escudero, kahit na-impeach na si Sara Duterte, andyadyan na yung kanyang impeachment case sa Senado. Anong ginawa? Forthwith, tinulugan. Hanggang na-archive na. Kaya ganyan kalakas ang loob ni Sara Duterte. Kasi may mga tuta siya. May mga pinoprotektahan siya. O may mga nagpoprotekta sa kanya dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives. Sa House of Representatives, katiting lang, wala nang 10.
Pero sa Senado, medyo marami-rami ang pumuprotekta sa kanya. Kaya itong announcement ni Sara Duterte, kahit more than 2 years pa bago ang mag-presidential elections, nag-anunsyo na siya. Politically motivated ito. May plano ito, strategic itong announcement na yan. Itong pag-announce siya, hindi nag-announce yan dahil feel niya lang. May plano yung mga yan. Una, siguro, paasahin yung mga utu-utong DDS. Pangalawa, para malihis na naman yung issue, baka may ginagawa na namang kalokohan yan. Para hindi mapag-usapan yung ginagawa niyang kalokohan, ma-concentrate yung narrative dito sa kanyang pagtakbo. Sigurado tayo, may ginagawang kalokohan yan. Kaya nag-announce yan, natatakbo na siya sa pagka-presidente. Ang layo-layo pa. Even yung mga mas malalaki yung chance na politiko na tumakbo sa pagka-presidente at may higher chance of winning o yung higher probability of winning, nananahimik sila. Hindi sila nag-a-announce. Kasi pag nag-announce ka, ibabash ka. Pero kakaiba itong si Sara Duterte. May maduming plano yan kung bakit nag-anunsyo agad-agad yan. Ikaw, Ka-Coffee, ano sa tingin mo? I-komento mo ang iyong opinion dyan sa comment section. Yung mga nasa Facebook, ayan, pwede kayo mag-like and share and comment dyan sa comment section, no? Baka di ka pa naka-follow sa Facebook, click nyo na po yung follow. Yung mga nasa YouTube, nandiyan dyan po sa baba, yung subscribe, click nyo na po yung subscribe. At yung mga nasa TikTok, click nyo lang po yung subscribe. Nandiyan dyan din po sa lower portion. Magkita-kita tayo, Ka-Coffee, sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.